Mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Yan, salamat po ng marami sa patuloy na suporta sa ka-business family. Siyempre sa ka-business official Papa Dins TV. Ayun po mga ka-business, yung vlog natin ngayon sa kabapos dyan ka na lang. Ayun patungkol nga po ito sa nangyari kay Dexter. Ano po, yung huling vlog natin sa kanya, sobrang nakakakilabot yun mga ka-business. Hindi lang po kasi namin na ipakita sa inyo yung mga nangyari nung una pa bago yung actual na nakuha na ni Pugi yung camera. Kaya natin yun na sinikap na maisama sa vlog kasi po napakahalagang pangyayari nun para meron tayong reference at saka isa pa syempre makapag-advise yung ating mga viewers kung ano yung dapat gawin, pinaka-the best na dapat gawin. Yun, salamat po na marami sa inyong mga komento, sa inyong mga suggestion. Ayun po mga ka-business, first time kong maranasan na yung bang ang isang tao ay parang yung isip niya ay bumigay na. Ano po kasi nakatingin na siyang ganun tapos kinakausap ko, ginaganon ko na yung "Uy Dex, anong nangyari sa'yo?" Hindi siya kumikibo. Tapos yung nakakatakot doon talaga yung tumingin siya sa akin ganun na umano yung ano niya, yung iba, parang hindi siya si Dexter. Yung nangyari na yun. Tapos ito si Bugi, nandun din si Bugi, nakatulala na lang din. Tapos marami pang ginawa kong yung parang i-comfort hanggang sa naisipan ko, Bugs, kunin mo yung camera kasi ito files natin ito Pwede rin kasing gamitin yun para ipakita doon sa halimbawa sa doktor, di ba? Pwedeng So, ayun po mga ka-business, nagkanta ako ng emergency meeting kasi para mapaalalahanan yung ating buong team kung paano, ayun team, mga kagwang, pakinggan niyo ako ha. Kung paano natin dapat tratuhin, kung paano natin dapat pakisamahan si Dexter, At talagang hindi biro yung kanyang pinagdaanan. Sobrang sakit lang sa dibdib dahil sa andun yung katotohanan na talagang may mga bata na nagiging biktima ng tinatawag na broken family at isa na nga dyan si Dexter. So yun baka meron kayong gustong i-share na mga pangyayari na hindi namin alam. Hindi namin alam ni Mrs. Ka-Business. Ako pa yung nung Sabado yun, di ba nangyari? Di ba may dumating na si Ate Neng, nung nag-vlog tayo, di ba nandun sa kusina? Oo, si Ate Ning, yung OFW. Yun yung time na nung pagtapos ng vlog, nakaupo siya doon sa lamesa. Tapos sabi ko, Dex, ba't nakatulala ka? Tapos parang hindi na siya kumikibo. Yung pagka kinakausap nila, ayaw nilang mag-response. Sabi ko, may problema ka ba na? Sabi niya, wala naman po mga ka-business. Sabi nito, hindi, may problema yan kasi ayaw niyang mag-response. Tapos pag tinatanong namin siya, ano bang iniisip mo? Hindi po, wala po akong iniisip. Kasi dati pagka tinatanong mo siya, sumasagot. Tapos sabi ko, magsabi ka sa akin kung anong gusto mo, anong kailangan mo, may problema ba? Ginanong ko pa nga siya. Ganda naman nila ito. Sabi ko, kung ayaw mong sabihin sa akin, kay Papa Ka-Business mo sabihin ha. Hindi po ba ka-business mo wala din ako iniisip, sabi niya. Pero pagka tinatawag mo siya, hindi siya nagre-respond. Hindi, parang matagal niya bago sumagot po. Yung bago mag-respond. Tapos paano pa yan? Nung Friday ng gabi, pumasok pa ako doon sa kusina. Sabi ko, Dex, kumain ka na? Sabi ko gano'n. Sabi niya, opo mama ka-business, nagkukubra po ako. Sabi niya gano'n. Kubra? Gabi na po yun, mga 9:30. Sabi ko, ha? Ba't ka nag-cobra gabi na? Tsaka,
Sabi niya, hindi po, pampatulog ko po ito. Sabi ko, hindi ka makakatulog niyan kasi cobra yan. Sa mga ka-business natin dyan na nasa ibang bansa, baka hindi kayo familiar dyan. Yung Cobra po, isang uri ng energy drink. Ano po, para siyang soft drinks pero hindi siya as in soft drinks lang, ano. Malakas siya. Ibig sabihin na energy drink, ganun po. Pampagising lalo yun, di ba? Opo, hindi ka makatulog. Ayun, kasi sabi ko, napat uminom ka niyang cobra. Sabi niya, pampatulog ko po ito mga... So ibig sabihin, parang yan ay isa sa mga nag-trigger. Oo, yun nga, kinabukasan na gano'n Sigurado, siya. yun talaga yun. Hindi ko napuyat yun. Tapos nag-ano siya yun, nagsasalit po na papatugtog. Kasi nga, naalala ko po mga ka-business, di ba? Nung vlog natin doon sa kanyang nanay, nung pinuntahan natin, nabanggit doon na meron palang iniinom na gamot na yan si Dexter doon sa PNK, maintenance para sa depression. So ayun, at least yun maiwas, bantayan, huwag bumili, uminom ng Cobra. So kaya pala, nung time na yun, nung sinabi sa kanya, kung ayaw niya sabihin sa akin, sa'yo siya nagsabi. Nandun kayo sa likod. Pero hindi basta ganun lang ang nangyari. Grabe talaga yung ano niya. Nakita mo talaga. Ako doon, dalawan kami ni Kuya doon sa gilid. Okay, napanood ko nga kung napanood ko nga sabi ko, kayo problema. Kayo may naobserbahan ba kayo? Tagal na rin po eh. May napansin ako sa kanya, parang ano siya, parang tulala. Parang may tinititigan siya. Hindi ko na rin po nabanggit sa inyo kasi nakalimutan ko lang. Baka ang naisip ko, baka natural lang. Okay, pagka ganun ba, agapan, no? O Dex, kumusta? Akbayan agad, tapos kausapin. Tapos kung ano yung pwedeng i-offer, halika, samahan mo ko, ganun, no? Samahan mo ko, bili tayo, punta yung tindahan, no? Ganun. Tapos, basta huwag niyo hayaan. Pag nakita niyo na parang, kausapin niyo kaagad. Tapos may nagbibiruan kami, doon kami sa kusina. Tapos nagbiro yata si Pebong. Kasi ano ba yun? Ano ba yun nung andun pa? Parang, yun nga, yung nag-vlog pa. Andun pa sila nun eh. Si Ate Ray. Apo. Kasi nagpapahinga nga po. Tapos, okay pa siya nun, nakikipagbiroan pa sa amin. Tapos, biglang biniro kasi nagbabakla-baklaan si Dexter eh. Biniro ni Kiabong. Sabi ni Kiabong, dito okay lang yan. Pero pag dinala mo yan sa bahay, sisipahin kita, sabi. Sabi ni Kiabong. Biniro niya ng gano'n. Biniro ni Kiabong. Doon na nag-umpisa, parang nanahimik siya. Biglang tumabi kay Kiaboknoy. Tapos inaano namin, Ter, okay ka lang? Doon na nagsimula na parang di na siya sumasagot, di ba? Pagka tinatawag mo, Ter, parang tulala ka na naman. Tapos di siya sumasagot, di siya tumitingin sa amin. Parang, ano yan pa yung nangyayari sa kanya, trauma na yung kanyang mga yung pananakit sa kanya noon, yung naranasan niyang pangbubugbog, no? Galing naman mismo rin sa kanya yon. Yung dating gulpi sarado siguro yung bata na ito nung araw. pero yung kay Kiabong, biro lang naman sa amin. Biro lang naman. Para sa amin, kasi sanay na kami kay Kiabong. Si Dexter lang siguro kasi syempre may pinagdaanan din yung tao. Parang hindi niya na... So ganito, siguro maging maingat tayo sa pananalita na gagamitin natin. Kaya kung ikaw naiintindihan namin, biro lang yon. Pero ngayon, maliwanag na sa atin na hindi uubra o hindi po pwede sa kanya yung ganung mga biro. Sa lahat ng kagwang, siguro lahat ng uri ng biro na merong pananakit. Halimbawa, susuntukin kita dyan sisipahin kita dyan, yung mga ganun, iwasan na natin. Huwag na huwag yung hindi niya dapat marinig yung mga ganon. Yung may harassment o So yun, ang dapat sa kanyang gamitin pananalita, yung mga masaya, yung nagawin mo siyang parang bata na, pero hindi siya yung may paglalambing, ganon yung niya. Yung bang ma-feel niya na
yun nga, talagang may nagmamahal sa kanya, tsaka importante siya, special siya, ganun, na na-appreciate natin kahit na maliliit na bagay na ginagawa niya. Halimbawa, kita mong naglalaro, di ba, sa cellphone. Ano yung nilalaro mo, Dex? Yung galing mo naman, yung mga ganong ano ba, para ma-boost yung kanyang ano, tawag doon, Pops? Confidence, yes. So, Esteem. So, esteem. Ayun, ano pa? Meron pa kayong ano? Sa akin naman yung minsan pag tinawag ko sa Dex, yung medyo malakas-lakas ba ang boses ko. Dex! Parang siya, siya, nagugulat. Mga ganyan. Wala, nangyari talaga din yan sa akin. Wala kang gulat ka agad. Sabi, binira ko nga, huwag ka masyadong magkakape. Napapansin ko naman. Nagano na, magugulat. Bigla siyang parang natataranta. Tapos may, natataranta na, medyo takot. Yun. Kuha nga ako ng Ano yung kay Bugnoy? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ayun, so ibig sabihin na yung ganong, siguro malakas na boses, na parang galit. Yan Baka po. inisip niya galit. Siguro dahil doon araw ay sigaw rito, sigaw doon. Tapos pagka hindi nasunod, palo. Ganun. Kaya pagka binanggit mo, Dexter! Mga medyo ano sa kanya. So, Pagka tinawag mo siya, Ter! Parang hindi niya alam kung anong gagawin. Kaya ito yun, Ganun. Yun nga. ayun, medyo iwasan natin yung ganong mga pasigaw na pagtawag siguro sa kanya. Lapitan na lang natin, mas mainam, no? Yes po. O ano pa? Ang tama yan para at least maging tayo ba, aware, no? Kasi si Dexter ay miyembro na ng pamilya natin yan. Ikaw, Kuya Bong? Wala na. Yun yung Kuya Bong, mga ganung biro, iwasan natin yun. O, wag ikaw ang magtampo, baka ikaw naman ang magtampo ngayon. Yun ay lang yung Kuya Bong, tawag nito, paalala lang, no? At alam naman namin na naintindihan mo yung pinagdadaanan ni Dexter, di ba? Kawawa rin naman, di ba, Bong? No? Yan. Tapos sa akin naman ko is yung nung Sabado rin, bumili kami ng paper plate Ito sa kami ni ate. Sabay, yun nga, naikwento niya na yung actual na pag police brutality daw. Police brutality? Binububog daw yung mga preso, no? So, paano niya nalaman yun? Ba't na-preso ba siya? Ang alam ko, na punta daw siya doon gawa ng napagbintangan. Hindi ba yung Kasi sikleta battery niya? Siguro yun yung kinikwento niya na napagbintangan siya, Oo, yung kasama niya. na binugbog siya. Ayun, oo. Sabay, pinupok daw ng baril yung kamay niya. No? Kamay niya mismo. Ang bihira. Kaya hindi siya pwedeng biruin ng mga pananakit. Kasi simula sa tito niya hanggang sa mga pinagagawa niya rito, bugbog sarado din siya. Kaya siguro ganun din ang pag-iisip niya. So yun Kapatid, ikaw na may i-share ka. Sa akin po kagabi, siyempre bilang isang kuya, gabi, naya ko siya lumabas. Kasi kami nag-banding kami kasi nga wala yung mga pag-day. Ngayon, para malibang ba? Punta kami ng Jollibee. Tapos yun, alam ko siya, gusto mo dyan, Dex? Sabi ko gano'n. Sabi niya, gusto niya lang, mura. Tapos nagkwento siya sa akin, sabi ko sa kanya, ano nangyari sa'yo, ba't umiyak ka? Sabi niya, parang bumabalik daw kasi yung mga alaala niya. Unti-unti bumabalik. Tapos yun, pinayuhan ko lang naman po na yung sa pag-aaral niya, ayusin niya. Tapos nandito kami para sa kanya na mahal namin siya. Ayun, yun naman ang observation ko sa kanya. Pero parang nauutal pa rin siya. Tsaka sobrang excited siya pagdating sa pag-aaral, pag yun ang pinag-uusapan. Halimbawa, bibilang ka na ng gamit, gano'n, no? Bibiling gamit para sa pag-aaral mo. Sobrang excited yung bata pagdating sa gano'n. So yun mga kagwang, tulong-tulong tayo rito at hindi madali itong mission na ito, Hindi ito makukuha sa isang pagkakataon lang.
At mga ka-business, nakikisuyo rin po kami sa inyo na sana ay patuloy nyo lang po kaming suportahan. At kung meron kayong mga alam na mga magagandang idea, kasi ito iba kasi ang kaso ni Dexter kay Bong kaiba sila Oo, si Kuya Bong hindi nakaranas ng ganyang uri ng mga pananakit, bagaman ay tumagal siya sa lansangan pero si Dexter iba, trauma. So yun po mga ka-business, gusto lang din namin pong linawin yung etong vlog na ito ay hindi lamang patungkol doon sa kay Dexter, kundi gusto rin po namin ipaalam sa inyo mga ka-business na gumagawa kami ng action. Mga ka-business, ibig sabihin ito na nga, unang-una paalala sa mga kagwang para maging maingat sa pakikitungo kay Dexter. Huwag kayong papayag na nakaupo lang siya mag-isa. Lapitan nyo na agad. Kausapin, kwentuhan. So yun lang po siguro, at kami ay pupunta ron sa doktor mga ka-business at ikonsulta natin. Psychiatrist? Oo. May kausap sa MM, pinano ko kay Dave. Yun, tuloy-tuloy na panalangin lang po mga ka-business. Siyempre tayo ay limitado lang ng ating kakayahan. Kahit pa ba ng mga espesyalista, mga doktor ay mga kasangkapan lang din yan Hindi po ba? Ang tanging pag-asa natin talaga ay yung magagawa ng ating Panginoon Diyos at iudyok niya sa atin yung pinakamabuting dapat gawin. Sana'y magtagumpay tayo mga ka-business. Ayun na, God bless sa ating lahat. Mag-iingat po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat na ha. Bong? Ay, mga biruin mo na lang siya ng yung pabakla-baklang biro, parang rin siya sa kanya yata Naririnig ko minsan, tinatawag siya bakla, gano'n. Tinatanong naman po Okay naman namin. sa kanya yung Sabi, okay lang yun. Sinabi ko po sa kanya, Ter, yung mga biro ba namin sa'yo na ganyan, bakla ba? Na masakit ba para sa'yo? Sabihin mo sa amin kung okay lang. Okay lang na sabihin mo sa amin kung ayaw mo kasi hindi na namin gagawin. Sabi niya, wala namang problema. Hindi, ang problema ko dyan kasi hindi siya talaga Sasabi. hindi siya nagsasabi ng Siguro, basta na Siguro mas okay, wala na yung bakla. Wala na. alis na. Tsaka na lang na pogi siya. Yan. Hindi mo Dex. Yes, tama. Parang mas kaya lang mag-build yung kanyang confidence niya. Diba? Kasi pagka bakla, parang nabubuli siya. Tama yun, tama. Kumbaga laging positibo. Positive. Positive ang natin. Parang Approach. Positive approach. Wala naman wala na tayo nakalimutan Wala na po. Sa akin lang, paalala lang din sa mga kagwang. Siguro pag yung isa sa atin nakakalimot, siguro tapikin natin. Saglit lang, tol. Paalala lang sa Dexter, di ba? Parang malasakit tayo sa bawat isa. Siguro, simula ngayon, paramdam na lang natin talagang may kuya siya. Masasamdalan pagka halimbawa, dumadaan siya sa ganyan. Pag na yung kawawa rin bata pa, dumaraan sa ganyan. So yung pa mga ka-business, isang bagay pa po pala ang gusto kong pag-usapan. Yung pong yung vlog kay Clarissa at saka kay Bong, kasi di po ba nag-video call sila. Tapos nagpaalam kami tayo na para mag-usap silang dalawa lang ni Clarissa. Ang totoo po ng mga ka-business, talagang lumalayo kasi kami talaga sa kanila para sige Bong pag-usap lang ayos. Oo.
Ngayon, ang problema ay mayroong nabanggit si Kuya Bong na hindi kanais-nais, lalo na doon sa ating mga viewers na siyempre, at alam ko naman na talagang yung kanyang biro na yun, aring biro, Kuya Bong, ay hindi angkop, hindi maganda. So yun Kuya Bong, paalala lang, yung mga pag nag-uusap kayo ni Ate Clarissa, hanggat maaari, yung mga biro na hindi maganda, yung sobrang nagulat ako ron eh. Hindi na rin kasi na-review. Opo. Ganun kasi ang vlog natin kung ano lang eh, tuloy-tuloy. Yung nabanggit niya yung patungkol dun sa sipon. Oo. Alam naman namin at biro mo lang yun, Kuya Bong, no? Oo. Siguro kausapin mo yung mga viewers natin. Sorry po sa inyo lahat po. Hindi na mauulit po. Yan. Yun, dapat talaga hindi maulit yung Pasensya na po, mga ka-business ipaliwanag naman namin kay Kuya Bong. So yun maraming salamat po hanggang dito lang mga ka-business. Salamat po na marami. God bless sa ating lahat. Thank you po, thank you. Thank you po.